Whoever keeps the word of Christ, the love of God, is truly perfected in him. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for this day. Today is the birthday of my firstborn, Madel, and my unika ihang apo, Macy. 40 years ago, I was blessed with this firstborn of mine. So 40 years old na siya ngayon. Dinivulge ko pa, no? Pero I was 18 only at that time when I gave birth to my dear one. And life was never the same because of her. Maraming pinagdaan ng pagsubok ang batang ito. And now, napagtagumpayan niya lahat yun. Salamat sa Diyos. Actually, salamat. Yung salamat is an understatement kasi sobrang daming milagro ng Panginoon Diyos. Sobrang ramdam na ramdam namin sa aming pamilya na mahal kami ng Panginoon. Maybe that is the reason why I am like this. Yung masidihi ang paglilingkod sa Panginoon, masidihi yung pagsiserve. One time somebody asked me, bakit ka ba ganyan? Bakit ka ba kailangang araw-araw magsimba? Bakit ba kailangan yun? Why are you doing what you're doing? Kagaya ng masasaad sa gospel ngayon according to St. Luke, yung Diyos, binibigyan tayo ng opportunity na magbago, na itama yung mali. Yun yung paalala sa atin when I realize na sa pagmimilay ko, yun talaga. Parang katulad ng nangyari kay Madel sa aking mga iba pang mga anak. Katulad ng nangyari sa aming buhay mag-asawa. Alam ko, kaya nagkaroon ng pagkakataon na hindi maganda ang nangyari sa buhay namin mag-asawa na magkaroon ng third party is because matabilang bibig ko. Kasalanan ko din yun. Kaya nga naman, ako ay naniniwala at nagtitiwala na although tayo ay naging makasalanan, although tayo ay nalihis ng landas, pwede natin i-correct yan. Parang feeling ko nga, yung pag-aasawa ng maaga at that time was, hindi yun maganda, di ba? Pero I corrected that when I went back to school, and I corrected that when I pursue my studies, and ginawa ko talaga ang lahat. Kasi nakamali na nga ako, bakit ako nag-asawa ng maaga. Sabi ko palagi, dahil sa stricto ang tatay ko, pero dapat hindi kasi ganun, di ba? So tayo, dapat kahit na maraming tayong pagsubok sa buhay, dapat we continue to follow Jesus. Pero hindi yun madali. Mahirap yun. Kaya nga naman, ang paalala sa atin, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito is tayo ay binibigyan pa ng chance ng Panginoon na magbago. So dahil tayo ay binibigyan pa ng chance, let us grab that chance, diba? Yung rich man, meron siyang steward, meron siyang katiwala. Yung property niya ay pangalagaan, pero naaayon dito sa ebanghelyo kung ano ang ginawa ng kanyang steward. Tandaan natin na tayo ay katiwala din lang ng katawan na ito. Katiwala, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoong Diyos ang ating buhay. Pansamantala lamang. We all belong to God, and this is not our permanent home. Temporary lang tayo dito sa mundo. Ang permanent home natin is in heaven. And so dapat lahat ng ginagawa natin is naaayon sa dapat natin gawin. What we should do are the things that what we should do. So pag nalilihis tayo ng landas, tapos hindi pa tayo kinukuha ni Lord, dapat wake up call ito na tayo ay tuwirin natin yung mga hindi natin magandang ginagawa. Repairing wrongdoings is the answer, is the key to that. Ano pa ba? Yung realizing that lahat ng bagay ay hiram kapag ka ikaw ay may na-acquire, tapos iniisip mo, kaya ko yan na-acquire kasi sa hirap at pawis ko. Ang totoo, inalaw ni Lord yun. If we only believe na lahat ng ito
ay galing sa Panginoon at tayo ay hindi may-ari. Kahit yung bahay mo pa, binili mo yan, hindi iyan sa'yo. Iyan ay pansamantala lang, because our permanent home is in heaven, and God is always with us kapag yun ang nasa isip natin. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Lord God, I lift up to you Madel and Macy. Ikaw na po ang bahala sa kanila. This we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. We also lift up to you the youth speakers workshop that will happen on Sunday, Lord. Please be with us always and in always. Amen. God bless.